Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 33. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa karanasan ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo sa mga panahong napakadilim, napakahirap, panahon ng pagsubok, sapagkat ito yung mga panahon ng pag-uusig. Ang mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo ay nagdadala ng liwanag. Ngunit ang madilim na sanlibutan, ang madilim na puso at isip ng tao, ay patuloy na papatayin ang ilaw na ito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ebanghelyong ito, huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Bagamat ang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, sa loob ng kanilang kalooban, ang bawat bagay na kanilang ginagawa, bagamat hindi naihahayag ang mga kabutihan, ang pag-ibig, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, ang mga bagay na ito na lihim sa mata ng daigdig ay nakikita ng Diyos Ama sa langit. Ang pananalangin, ang paglilimos, ang pag-aayuno ng mga Kristiyano ng lihim ay nakalantad sa Ama na naroon sa kalangitan. Kaya nga, isang araw ang lahat ng ito ay mabubunyag. Kaya walang natatago na hindi malalantad. Sa huling panahon, sa pangkalahatang paghuhukom, anumang mabuting ginawa ng mga sumusunod sa Panginoong Hesus na hindi alam ng tao, hindi alam ng sangkalupaan, ay malalantad sa lahat. At doon ay bibigyan ng papuri ang Diyos, sapagkat anumang mabuting nagagawa ng tao, ng isang Kristiyano, ay dahil sa inspirasyon at kabutihan ng Diyos. Nagpatuloy ang Panginoon sa mabuting balitang ito. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Ito ay sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano na para bang isang napakahabang kadiliman. Ngunit sa gitna ng kadiliman na yon ay may sinasabi ang Diyos. Konsolasyon, mga salita ng Diyos na nagbibigay lakas upang paulit-ulit na bumangon, upang ang mga Kristiyano ay manatili sa pananampalataya, hindi magpadala sa agos ng daigdig, hindi magpadala sa dilim ng sangkalupaan. Sa mga sandaling iyon ay hindi naiiwang nag-iisa ang Kristiyano. Naroon ang Diyos na palagian siyang kinakausap, ibinubulong ang mga salitang magpapalakas sa Kanya. Kaya nga ang mga Kristiyano, bagamat pinagbabantaan, inuusig, pinahihirapan, hindi sila nangangamba kailanman. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sapagkat ang maaari lamang gawin ng mga umuusig sa mga Kristiyano ay pahirapan ang mga Kristiyano sa pisikal na paraan, sugatan ng masasakit na salita. Ngunit hindi dapat ito katakutan, sapagkat kung ang kaluluwa ng isang Kristiyano, ang kanyang espiritu ay nananatili sa Diyos, mamamatay ang katawan, totoo. Maging ang mga umuusig sa mga Kristiyano, maging ang mga Kristiyano isang araw ay mamamatay. Ang katawang lupa ay ititiklop. Ngunit ang mga sumusunod sa Diyos ay buhay ang kaluluwa, buhay ang espiritu, sapagkat ito'y nakapundasyon sa pag-ibig sa Diyos. Ito ay binibigyan lakas ng pananampalataya. Ang nakakatakot, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ay mamatay na rin ang kaluluwa sa impyerno. Patay ang katawan, patay ang kaluluwa. Ang ibig sabihin, ang isang taong hindi kilala ang Diyos, inuusig ang mga sumusunod sa Diyos,
ay magdurusa ng walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagdurusa. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo ay sinabi ni Jesucristo na napakahalaga ng bawat Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga ibong maya. Kung ang mga ibon ay pinapangalagaan ng Diyos, alam niya ang nangyayari sa kanila. Alam niya rin ang ginagawa niyang kasaysayan sa bawat Kristiyano. Sabi ni Jesucristo, maging ang buhok ng bawat sumusunod sa Kanya ay bilang ng lahat. Kaya huwag matakot. Kayo ay mahalaga kaysa sa napakaraming ibon. Ang bawat pagdurusa, sakripisyo, pagtitiis dahil sa pagsunod sa Diyos na ginagawa ng isang Kristiyano ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, ang pagkilala sa Kanya, ang pagkilala sa Diyos sa harap ng daigdig na ito, sa harap ng tao, ang magiging susi upang kilalanin ng Panginoong Hesus sa harapan ng Kanyang Ama kung sino ang mga alagad niya. Ngunit ang mga natakot at sumuko sa pag-uusig sa daigdig na ito, itinulak sila na ikahiya na ang Diyos, ikahiya na si Jesucristo, sila rin ay ikakahiya sa harapan ng Ama. Ang ibig sabihin, maaring wala silang puwang sa buhay na walang hanggan at maaring ang kanilang lugar, ang kanilang kalagayan na sa kanila ay naghihintay ay sa pagdurusa at kamatayang hindi natatapos. Kung ano man ang ibig sabihin sa atin ng mabuting balitang ito, ay mabuting balita pa rin. Sapagkat ito ay paanyaya na piliin ang pagsunod sa Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos, bagamat ito ay may mga kaakibat na pag-uusig at pagdurusa. Sapagkat dumadaan man tayo sa kadilimang ito, alam ng mga anak ng Diyos na ito ay matatapos din at sisilay rin ang bagong liwanag, isang bagong araw, isang bagong simula. At ang liwanag na ito ay hindi na magwawakas sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.